Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Malapit na sa bahay nila, ang kotseng sinasakyan nila nang mapansin niya ang isang motorsiklo na nakaparada sa tabi ng gate. Kinabahan agad siya. Ganoon na lang ang paglukso ng puso niya nang makilala ang lalaki na naghihintay sa tabi ng motorsiklo. Si Kenito. Hindi na niya nahintay ni pagbukas siya ni JV ng pinto ng kotse. Siya na ang nagpatiunang bumaba ng kotse at halos takbuhin niya ang distansya nila ni Kenito. Hey! Nakangiting bati nito sa kanya na makalapit siya. Hey! Gagad niya. Mas malung pa kaysa sa tolang plaza na NLEX ang ngiti niya. Happy birthday! Bati nito sa kanya. Nagulat siya na alam nitong birthday niya. Daig pa niya nakatanggap ng regalong libreng bakasyon sa pinapangarap niyang Boracay Island. Thank you. Kanina ka pa ba rito? Sorry ha. Sa labas kasi ako nag-celebrate ng birthday, kaya wala kaming lahat sa bahay. Dea, aalis na kami. Napapihit siya sa kinaroroonan ni na Berna nang marinig niya itong sumigaw. Saka pa lang niya naalala na naroroon pa nga pala mga ito. Mabilis ang pasalamat lang na sabi niya rito at kay JV. Boyfriend mo? Sabi ni Kenito nang wala ng kotse. Gila bigla siyang inatake ng kapilyahan. Gusto niyang malaman kung anong magiging reaksyon ni Kenito kapag oo ang sinagot niya. Okay ba siya sa tingin mo? Nakibet balikat ito. Ilang segundo muna lumipas bago ito nagsalita. Hindi naman ang opinion kung importante, diba? Ang importante kung mahal mo siya. Nakatingin siya ng tuwid sa mga mata nito habang nagsasalita ito. Hinahanapan niya mga iyon ng kahit kudlit lang ng selos o panghihinayang ngunit wala siyang makita. Siyempre hindi. Kanina ko lang din siya nakilala. Tumawa ito. Masayang tawa na para bang nakikiliti ang puso nito. Bilya ka na ngayon ha? Dati pa naman, hindi mo lang siguro napansin. Kinuha niya ang susi sa kanyang bag at binuksan ang nakapadlock nilang gate. Pinapanhik niya si Kenito sa terrace nila. Noon naman huminto sa tapat nila ang van na sinasakyan ng mga magulang niya. Sayang, hindi man lang kami nagkasarinlan ng mas matagal pa. Pagpasok ng mga magulang niya at nakita si Kenito ay nagkamustahan ng mga ito. Nalaman niya sa usapan ng mga ito na si Bicol na pala ang bagong assignment ni Kenito. Patingin-tingin lang siya sa mga ito. Iniisip niya kung bumiyahe ito mula sa Bicol hanggang sa kanila para lang batiin siya sa kanyang kaarawan. O kung nagkataon lang na nasa Maynila ito at naisipang dumaan sa kanila. 10:00 na ng gabi na magpaalam sa kanila sa Kenito. Kung tutuusin, sandaling-sandali lang ito sa kanila dahil pasado 9:00 nang matapos ang party sa hotel. Bakit ba uuwi ka pa? Gabing-gabi na. Pagtutol ang papa niya. Dito ka na matulog. Tutal naman bakante ang kwarto ni John Lloyd. Pwede ka roon. Nakakahiya naman po sa inyo. Kaya ko naman po umuwi kahit gabi na. Dala ko naman po ang motor ko. Kahit na, sabi naman ng mama niya. Marami na didisgrasya sa kalsada kapag gabi at madilim na. At para makapagpahinga ka na rin. Sa tingin ko, maaga ka pang dumating dito kanina. Wala ka nga lang nadat ng tao. Nainip ka na nga sa paghihintay sa amin. Tapos ngayon, hahayaan ka pa namin bumiyahe ng malayo. Hindi ka namin papayagan, Kenito. Dito ka na lang matulog ngayong gabi. Tumawag ka na lang sa inyo. Ngumiti ito. Put it that way. How can I say no, tita-tito? Salamat po sa imbitasyon ninyo. Dea, ikaw na mag-asikaso ng tutulugan ni Kenito. Utos sa kanya ng papa niya. Hindi pa yata tapos na mag-ayos sa Zaina sa kusina. Tumalima siya sa utos ng papa niya habang nagpapalit siya ng bed cover para hindi pa rin siya makapaniwala na naroroon ang lalaking mahal niya at doon pa matutulog. Kanina, niregaluhan siya ng mama niya ng amethyst jewelry set at swatch-watch naman mula sa kanyang papa. Ngunit pakiramdam niya, higit na malaking regalo sa kanyang debut ang pagdating ni Kenito sa kanila.
Higit na kaligayahan para sa kanya manatili pa ito ng buong magdamag. Ipinaglabas niya si Kenito ng pajama mula sa mga damit na Kuya John Lloyd niya. Mabuti na lang at hindi gaano nagkakalayo ang pangangatawan ng mga ito. Tsak niyang kasya kay Kenito ang damit na kuya niya. Nailagay na niya iyon sa ibabaw ng kama na may kumatok. Tuloy, nanginginig sa antisipasyon na sagot niya. Inaasahan na niyang si Kenito ang lilitaw roon. Sorry, birthday girl. Nakangiting wika nito na makita siya. Ikaw patuloy inautusan maghanda ng tutulugan ko. Alam ko naman pagod ka na rin. Okay lang, madali lang naman to. Itinuro niya rito ang inihanda niyang bihisa nito. Kung may kailangan ka pa, katukin mo lang ako sa kwarto ko. Dalaga ka na, sa halip ay sabi nito. Pwede nang ligawan. Lumapit pa ito at iniabot sa kanya ang isang kwadradong jewelry box. Happy birthday ulit. Nag-abala ka pa talaga? Ganoon na lang ang pagpipigil niya mga sa pinanghalong nervyos at excitement. Gosh, talaga naisip pa niya regaluhan ako. Siyempre naman, special ka eh. Huwag ka na mangingiti ng ganyan. Baka bigla ako mag-volunteer na samahan ka matulog dito. Diyos ko, paano po ba pipigilin ang kilig? Talaga lang ha? Sige na, buksan mo na. Binuksan nga niya ang jewelry box na may pink ribbon pa. Isang gold bracelet na may naka-embed na batong sapphire ang laman niyon. Bakit? Tanong nito na nanatili lang siya nakatingin sa bracelet. Hindi mo ba nagustuhan? Mahal to, diba? Umastos ka pa na malaki para lang sa akin. Sabi ko nga, special ka. Kaya gusto kitang regaluhan ng isang bagay na special din ang value. And I'm not talking about the gift's price. Ang gusto ko lang malaman ay kung nagustuhan mo ito. Napangiti siya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto rito? Ito na nagtanggal ng bracelet mula sa kahon at isinuot iyon sa kamay niya. There, mas maganda siya ngayon na nasa braso mo na. Thank you, Kenito. I know it's not enough. It's enough. Just seeing you smile is more than enough display of appreciation. Sige na, magpahinga ka na rin. Ako nang bahala rito. Salamat sa pag-aasikaso. Muntik na siya mapapikit ng pisilin nito ang baba niya. Kaya lang, isaglit na saglit lang na dumaite ang balat nito sa balat niya at bumitiw rin agad ito. Ngunit hindi nito inaalis ang tingin sa mga mata niya. Their eyes held a little too long. Hinintay niyang yakapin siya nito o halikan o hawakan ang kanyang mga kamay. Talon ng talon ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Nang lumapit pa sa Kenito, wala na siya ibang naririnig kundi ang malakas sa dagundong ng tibok niyon. Bakit kahit minsan, hindi mo man lang sinagot ang mga text messages ko sa'yo? Hindi naman siguro mahirap gawin yun. Kahit isang, I'm okay lang sa loob ng isang buwan, pwede na sa akin. At least, nalaman ko na natanggap mo na ayos ka lang. Ha? Napakislot si Dea nang bigla siyang hawakan ni Berna sa balikat. Nasa kampo sila noon. Bakit ka ba nanggugulat dyan? Magkakasakit ako sa puso sa kagagawa mong yan eh. Ako pa ngayon na may kasalanan eh. Ikaw nga dyan nakatulala. Ano bang problema mo? Siguro, kung idadaan ko sa sulat ang pagtatapat ng feelings ko kay Kenito, makakaya ko naman gawin. Ano ka ba naman, Redea? Subukan ko kaya iuntog sa pader nitong school, baka sakaling matauhan ka. Grabe naman to. Bakit? Ano bang masama sa sinabi ko? Sa malaki talagang hinala ko na may gusto rin sa akin si Kenito eh. Besides, marami na rin naman ako naririnig na kwento about women who courted men. Sila yun, Dea. Hindi ikaw. Saka, bakit mo naman gagawin yun? Desperada ka na ba? Isipin mo nga, may mga lalaki naman na nagpapakamatay mapansin mo lang. Tignan mo na lang si Sam. Di ba hanggang ngayon, lagi ka pa rin niyang tinetext kahit hindi mo siya nire-replyan? Ilang ulit ka na rin niyang niyaya mag-date pero tinatanggihan mo. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na magtatapat ka sa Kenito na iyon sa pamamagitan ng sulat? Bah, magtira ka naman ng pagmamahal sa sarili mo. Huwag naman maging zero ang pride mo pagdating kay Kenito. Ang sakit mo naman magsalita. Aniya, binibirong totoo. Kaya lang siya naglakas ng loob na balikan ligawan si Benito ay dahil sinagot nito sa kanya nang tuningin niya ito kung bakit hindi nito sinagot ang mga text messages niya. Natatandaan niya bigla itong sumeryoso. Pareho lang tayo mahihirapan, Dea. Sabi lang nito noon. Sagot na para sa kanya ay puno ng kahulugan dahil pareho nga silang mahihirapan kung kapwa sila may feeling sa isa't isa. Oo nga,
at hindi ito nag-attempt na halikan siya o hawakan man lang na sabihin iyon. Ngunit alam niya na tukso ito. Laking panghihinayang niya dahil lumapit na ito ng husto at sila lang dalawa nasa silid na kuya niya. Ngunit kung ano man ang gagawin sana nito, sa huling sandali ay nagbagong isip nito at humakbang paatras. Pinalabas na siya nito ng silid at ngayon naiwan na naman siyang bitin na bitin. 18 na ako, Berna. Hindi na ako bata. Ano pa bang dahilan para hindi niya ako ligawan? Baka naman hindi ka talaga type ng tao. Sa tingin ko, kung wala talaga siyang gusto sa akin, pabiyahe siya mula Bicol hanggang sa amin para lang batiin ako sa birthday ko. At ito, aniya, sabay taas ang kanyang galang-galangan para ipakita ang bracelet sa suot niya. Hindi pa proof ito kung gaano ko kahalaga sa kanya. Okay, granted nga na may gusto siya sa'yo. Bakit naman hindi niya masabi? Bakit wala siyang ginagawa to win you over? Aba, sa panahon ngayon, hindi na uso ang ligaw tingin lang. 2 taon na niyang ginagawa yun sa'yo. May katwiran ito dahil doon ay unti-unti siya nakadama ng pagre-rebelde. Marami rin naman ang nanligaw sa kanya na hindi niya nabibigyan ng pagkakataon. Maraming gustong suyuin siya at ipakita kung gaano siya ka-espesyal tulad na lang ni Sam. Bakit nga ba hindi niya i-entertain ang mga iyon? Sinubukan niyang gawin iyon. Pinagbigyan niya ang imbitasyon ni JV na ngayain siya nito ng isang dinner date. Ayos naman ang date nila, lalo na sa first part. Isang Greek restaurant ang pinuntahan nila at nag-enjoy siya sa masarap na pagkain. Ngunit hindi mawala ang guilt na sumisingit sa kanyang isip. Suot man niya ang bracelet na bigay sa kanya ni Kenito, ngunit ibang lalaking kadate niya. Pakiramdam niya ay may nilalabag siya dahil hindi si Kenito ang kaharap niya. It was a weird feeling. Isang bagay na hindi niya ikukwento kay Berna dahil hindi niya alam kung paano ipaliliwanag. Sa huli, nagdulot lang iyon ng lungkot at dissatisfaction sa kanya. Pauwi na sila ni Sam na maisip niya mag-text kay Kenito. I'm on a date with a great and good-looking guy, but I am not happy. I feel I am doomed. Hindi siya umaasa na sasagutin ni Kenito ang text niya. Naihatid siya ni Sam sa kanila nang tumunog ang cellphone niya. Muntik na siya mapatalon sa tuwa na makitang galing ang text kay Kenito. I owe you a birthday blowout. One of these days, I'll just surprise you with one. Makitext sana ulit siya, ngunit hindi niya alam kung anong mga salitang ititipan niya. Hi, bakit pa nag-text lang siya sa akin? Bigla na lang nabobobo ako. Akala ko ba dati? Sabi mo, kapag tuloy-tuloy ka lang nag-summer classes, 3 taon mo lang kukunin ang kurso mo. Bakit mag-i-enroll ka pa sa pang-4 na taon? Argumento ng mama ni Dea. Magbubukas na noon ang panibagong school year. Napakabilis ng panahon. Graduating na siya sa kursong accountancy. Kasi nga po, may mga prerequisite ang major subjects ko. At least, dahil nakuha ko ng halos lahat ng subjects ko sa final year, maluwag ng schedule ko. Mas makakapag-concentrate ako sa major subjects. Saka itong SAM lang naman na ito yung papasok ko. Sa susunod, hindi na. Wala ka talagang katigil-tigil sa gastos, lalo na ngayon na maliit na pinapadalang pera ng kapatid mo. Mahaba-haba na rin ang itinakbo ng panahon. Nakauwi ng minsan ng kapatid niya. 1 buwan ito nagbakasyon sa kanila. Pagkatapos ay lumipad na naman ito patungo sa Canada. Ang huling balita niya ay niyaya na nitong pakasalan ng girlfriend nitong nurse din doon. Natuwa sila ng mga magulang niya dahil naka-move on na ito pagkatapos sa kabiguan nito kay Ate Candy. At sa tingin niya ay nag-iipon ng kapatid niya sa binabalak nitong pagpapakasal sa girlfriend nito. Marami na naitulong sa kanilang kuya niya. Naiparenovate na nito ang bahay nila. 2 palapag na iyon ngayon. Ang kalahati ng silong ay ginawa ng garahe. Nakabili na rin ito ng isang brand new SUV na ginagamit ng papa niya. Dagdag pa nagbibigay rin ito sa pagpapaaral sa kanya. Bakit pa kay aga-aga? Nagdidiskusyon na naman kayo mag-ina. Sita sa kanila ng papa niya. Naghahanda na ito sa pagpasok sa opisina. Naglita niya rito mama niya. Hindi siya kumikibo. May kasalanan din kasi siya. Mali impormasyon na sabi niya sa mga ito na magpaalam siya noon na magsa-summer classes siya. Hayaan mo na. Ang importante, malapit na makatapos itong anak mo. Nga pala, sa Sabado ay may lilipat na sa apartment, kaya ipalinis mo na iyon kay Zaina. Sa binanggit ng papa niya, ay naalala na naman niya si Kenito. Mahigit 1 taon na nakalipas mula na huli sila magkita noong 18th birthday niya. Wala na siyang balita rito. Biyernes ng gabi,
ay ibinalita ng papa ni Dea na nag-back out na raw iyong gustong lumipat sa apartment nila. Hindi niya iyon iniintindi. Abala na siya sa paghahanda para sa pasukan. Ngunit pagsapit ng Lunes, inianunsyo ng mama niya na may bago nang uupa roon. Magkapatid na babae raw ang mga ito. Ang isa ay bagong kasal, ngunit umalis ang asawa para magtrabaho sa abroad. Hindi niya gaano napansin ang tungkol doon. Laking gulat na lang niya nang pagbaba niya ng bahay nila isang umaga ay siya naman pagpanhik ni Kenito sa apartment. Kenito? Hindi pa tiyak na tanong niya. Nakatalikod na ito sa kanya dahil papasok na ito sa maliit na balkon ng apartment. Medyo nagulat pa ito na lingunin siya. May bitbit itong isang malaking plastic bag. Ikaw pala, Dea. Kumusta ka na? Lumipat siya hanggang sa harap ng apartment kaya napansin niyan titig na titig ito sa kanya. Ikaw, kumusta ka na? Bakit ka nandyan? Dinala ko lang yung pinabili sa akin ni Mia. Yung bagong tenant ninyo dito. Kilala mo siya? Tumango ito. Sila ng kapatid niyang si Jelay. Noon bumukas ang pinto at lumitaw ang isang magandang babae. Parang nasindihang bombilya ang mukha nito sa tuwa na makita si Kenito. Nagbeso pa ang dalawa na lalo niya ikinagulat. Unti-unti na siya umatras. Tahimik siya lumabas ng bakuran nila. Hindi na siya muling tumingin sa mga ito. Sa halip na sumakay sa FX taxi ay naglakad na lang siya. Parang tinutusok ng maliliit na bubog ang puso niya. Hindi na niya kailangan pang usisain si Kenito. Halata naman may relasyon ito at ang tenant nila. Girlfriend marahil ito ng babae. Sobrang sakit para sa kanya na mabigla ng ganoong katotohanan. Panay ang pagdampi niya ng panyo sa kanyang mga mata. Hindi niya mapigil ang pagpatak ng mga luha niya. Umasa kasi siya. Iningatan mong sarili mo para sa kanya. Naging faithful ka samantalang wala ka namang matibay na pinangahawakan para masigurong mahal ka rin niya. Hindi ka nagtry na magmahal ng iba. Ibinigay mo ng buong-buo ang puso mo sa kanya. Ngayon, magdusa ka sa kagagahan mo, sa katangahan ng puso mo. Nananakit ng mga paa niya na maisip niyang sumakay ng FX. Nagtungo siya sa bahay ni Berna, ngunit ayon sa ina nito ay umalis ito kasama ng boyfriend na si Sam. Sa pinakamalapit na mall siya dinala na kanyang mga paa. Bumili siya ng dyaryo. Pumasto siya sa isang sulok ng coffee shop. Sinuyod niya ng basa ang makapal na classified ads niyon. Ilang ads din ang tinandaan niya. Pagkatapos ay sa isang internet cafe naman siya nagtungo. Bago siya umuwi ng araw na iyon, ay nakapag-print na siya ng 10 resume na pinamudmud niya sa mga kumpanyang may hiring ng mga job seekers. Kinagabihan, bago siya matulog, ay uminom siya ng bitaminang may pampaantok. Ayaw na niya mag-isip na naman na siguradong mangyayari kapag napag-isa na siya sa kanyang silid. Huhulaan ko kung bakit ilang araw ka na mukhang Biyernes Santo. Mula sa tamilmel na pag-aalmusal ni Dea, ay sinulyapan lang siya ni Ate Zaina. Tinanghali siya ng gising. Nakakain ang lahat sa kanila na magising siya. Nagja-jelly-jelly ka kay Mia dahil pinupuntahan siya ng secret love mo. Kinunutan niya ito ng noo. Kailan pa nito naisip na secret love niya sa Kenito? Ganon ba siya ka-obvious sa mga kasambahay nila? Aminin mo na, halata ka naman. Tingnan mo mula na makita mong pinuntahan ni Kenito si Mia. Lagi ka nang mukhang aburido. Lalo na siguro kapag nalaman mong madalas si Kenito sa apartment. Nasa Makati lang pala ang project nila ngayon. Lalo lumalim ang pagkakunot ng noon niya. Sinusubaybayan ba nito mga kilos niya? At ang bruhong Kenito na yun, madalas pala roon. Hindi man lang nito nabanggit sa kanya na sa Makati na pala ang latest project nito. Kailan ka pa naging chismos sa Ate Zaina? Naku, hindi chismis ang sinasabi ko. Nakita mismo ng dalawang mata ko kung ano naging reaksyon mo na maabutan mong pinuntahan ni Kenito sa Mia at nagbeso pa silang dalawa. Nananaginip ka lang, kalimutan mo na nakita mo, na malikmata ka lang. Hindi iyon totoo. Tinapos na niya ang pag-aalmusal at bumalik siya sa kanyang silid. Gusto sana niya magpaaraw sa terrace, kaya lang baka makita na naman niya sina Kenito at Mia. Hindi pa siya nagtatagal sa silid ay tinatawag na naman siya ni Ate Zaina. May tawag daw siya sa telepono. Napilitan siyang bumangon at lumabas sa sala. Isa sa mga kumpanya na inaplayan niya ng tumawag.
Pinagre-report siya para interview. Bago matapos ang araw na iyon, ay may kumpanya namang tumawag sa kanyang cellphone at sinabi na kaschedule daw siya sa susunod na araw para sa interview. Sa mga inaplayan ni Dea, isang forwarding company na pili niyang pasukan dahil na rin sa schedule na ibinigay sa kanya ng mga ito. Part-time job lamang iyon. 6 na oras ang pasok niya sa loob ng 6 na araw. Kahit pinagsisimula na siya roon sa loob ng 3 araw, tinutulan iyon ng mama niya. Kaya ka pa naman namin pag-aralin na. Ano bang pumasok sa kokote mo at naisipan mo magtrabaho? Nagkukulang ba ang baon na ibinibigay ko sa'yo? Kinakabos ka ba sa mga pangangailangan mo? Ma, nag-o-overreact na naman kayo. Gusto ko lang magtrabaho dahil maluwag ang sked ko. Gusto ko rin maka-experience sa magtrabaho para kapag tapos na ako, mas may edge na ako matanggap sa company na gusto kong pasukan dahil nga may experience na ako. Morena, hayaan mo ng anak mo. Kung mahihirapan niya sa pagtatrabaho, siya na mismo nga alis. Hindi mo na siya kailangan pilitin. As usual, to the rescue na naman ang papa niya. Ayaw pa rin pumayag na mama niya, ngunit sa huli nakumbinsi rin nila ito ang kanyang mama. Isang matunog na halik sa tuktok nito ang isinukli niya. Sa kabila niyon ay malaking kahungkagan pa rin ang nararamdaman niya. Magkakatrabaho na siya. Magiging busy siya dahil araw-araw na siyang aalis sa kanila at sa hapon naman ay papasok siya sa school. Huminga siya ng malalim. Iyon naman ang gusto niya. Ang maging busy upang hindi siya magpapanahong isipin na may ibang babaeng mahal ang lalaking tangi niyang mahal. 4 na araw nang pumapasok sa trabaho si Dea nang muli mag-cruise ang mga landas nila ni Kenito. Nadatnan niya nakaupo ito sa pasamano ng teres nila. Hey, bungad dito. Ngiti-ngiti. Ngumiti siya at tumango. Narito ka pala. Sa huli ay dinagdag niya upang hindi lang ito makahalata na masamang loob niya rito. Nabanggit sa akin ni Tito Dario na isang subject na lang ang kulang mo para makagraduate. At ngayon, nagtatrabaho ka na rin daw. Ang galing mo ah. Bakit ngayon ko lang nalaman yun? Close ba tayo para malaman mo? Pabirong sagot niya. Lalampasan na sana niya ito, ngunit hindi niya magawa. Nasa kanyang buong pansin nito na animo gusto lalo nitong makipagkwentuhan. Close naman talaga tayo ah. Hindi mo man lang na-text. Sorry ha, nabura ko na yata number mo sa cellphone ko. Yun na lang kasi mga numbers na nagre-reply sa text ko na sa phonebook ko nang wala ang ngiti nito. Hey, galit ka ba? Hindi ko alam na marunong ka na ngayon ng ganyang tono. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi mo alam? Wala ka naman talagang alam sa akin, di ba? Dahil hindi mo inalam. Hindi ka nagka-interes na alamin. Dahil sinungaling ba ako sa'yo? Isang paslit na nakatuwaan mo sandali. Dea, teka, bakit? I'm sorry, pagod lang siguro ako. Kalimutan mo na lang mga nasabi ko. Sige, papasok na ako sa loob. Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Ngunit hindi siya nakatuloy sa loob. Pinigilan nito ang isang kamay niya. Dea, please, pwede ba mag-usap tayo? Napilitan siya maupo sa pasamanong katapat nito. Galit ka ba sa akin? Hindi. Kung ganun, bakit mo sinabi mga sinabi mo? Hindi siya umimik. Naiinis siya rito at naiinis din siya sa kanyang sarili. Dahil kahit may tampo siya rito, aware na aware pa rin siya na hawak pa rin nito ang kamay niya. Kung siya lang ang masusunod, gusto niya yakapin siya nito at i-assure niya na importante siya para dito. Mahalaga ka sa akin, Dea. Hindi mo lang alam kung gaano, pero sana maniwala ka. Parang totoong-totoong sinasabi nito. Ngunit kahit ang sinseridad sa mga mata ng isang tao, ay alam niyang maari ding iarte lang. Umiling lang siya habang nakatitig dito. But it's true. Isa ka sa iilang importanteng tao sa buhay ko. Paniwalaan mo naman ang sinasabi ko. Kumilos siya upang magpantay ang kanilang mga muka. Walang pasakaling idinikit niya ang kanyang bibig sa mga labi nito. Mahalaga ba ako sa'yo? Hindi ako naniniwala kinito. Pagkasabi ni Dea niyon, ay binirahan na niya ng talikod. Iniwan na niya ito sa Teresa. She felt rejected. Siya nang nanguna. Kinapala na niya ang kanyang muka at siya nang humalik dito. Ngunit para lang itong estatwa. Para bang may sa engkanto siya na dahil sa halik niya naging bato ito. Walang pakiramdam. Hindi makakilos.
2 segundo lang ay tinagal ng lakas ng loob niya. Ngunit para lang itong tuod. Tapangan mong sarili mo, Dea. Tapusin mo ng ilang taong pagpapakarga mo sa kanito na iyon. Wala siyang kwenta. Kalimutan mo na siya. May mainit na likod ang umagos sa magkabilang pisngi niya. Ayos lang yun. Ang mahalaga ay nagising siya sa kanyang katangahan. It was now time to lick her wounds and move on. Kinabukasan, papadilim na umuwi si Dea. Nadatman na naman niya si Kenito sa Teresa na tila sadyang hinihintay siya. Dea, ano itong sinalubong na siya sa front steps. Nagpaprotesta ang mga kalamnan sa mukha niya, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti ito. Ngiting kahit kanino ay maaari niyang ibigay. Dahil lampasan na sana niya ito, pero tulad ng nagdaang araw ay pinigilan na naman siya nito. Dea, please, we have to talk. She tried to mask every nuance of her feelings for this man. Anong pag-uusapan natin? Yung kahapon? Ano bang mayroon sa nangyari kahapon? Kenito, isang simpleng halik lang yun. To feed my curiosity. Nothing more. Napamatay ito sa kanya. Medyo umawang pa mga labi. Pero hindi lang naman ganun. Sinikap niyang ilayo ang pansin sa mga labi nito. Sumisingit kasi sa isip niya ang init at kalambutan niyon na halikan niya na nagdaang araw. Ganun lang yun, Kenito. Don't make a big deal out of it. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pagsasabi na lousy kisser ka pala. Wika niya. Sinundan pa niya iyon ng pagak na tawa. Kalimutan mo na yun, ha? Hinila na niya ang kanyang hawak na kamay pa rin ito. This is so unlike you. Sagot nitong hindi ngumingiti. Medyo nakakunot na ang noon nito. Hindi ka ganito, Dea. Huwag mong pilitin maging cynical. It doesn't become you. The Dea I knew was honest and pure and sincere. I was. Napatungot ang sagot niya. Tama ka. Ganoon nga ako noon. Noon yun, Kenito. Iba na ngayon. Tinuruan mo ako maging ganito. Pues, ganito na magiging pakikitungo ko sa'yo. Ngaling-ngaling sabihin niya. Medyo pagod na ako, Kenito. Alam mo na, nag-work na ako, taga-aral pa. If you don't mind, papasok na ako sa loob. Dea, nilampasan na niya ito. Nagkulong si Dea sa kanilang silid at doon tahimik na umiyak. Naidlap siya. Nagising lang siya nang tawagin siya ni Ate Zaina. Ipinapatawag na raw siya ng mama niya para sa hapunan. Bago siya bumangon, ay binuksan muna niya ang kanyang cellphone. May text messages doon si Kenito. Magkita naman tayo. I'll treat you out. I owe you one, remember? Natatandaan nga niya iyon. Mayroon ba siya makakalimutan kung tungkol din lamang dito? Pero birthday blowout ang sinabi nito noon. Matagal pa naman ang birthday niya. Question mark lang ang text message na ipinadala niya dito. Bakit pa ba siya kinukulit nito kung wala naman talaga itong feeling sa kanya? Si Mina lang dinadalaw nito. Siya, kailan ba siya dinalaw nito? Kailan ba ito pumunta sa kanila ng sadya ay para dalawin siya? Kung nagtungo man ito sa kanila noong birthday niya, para lang iyong batiin siya at kumustahin ang kanyang mga magulang. Napabuntong hininga siya. Enough of Kenito. Lumabas na siya ng silid upang dumulog sa hapunan. Madali lang naman sabihin na babaliwalain na niya ito. Pero hanggang sa pagtulog ay laman ito ng kanyang isip. Kaya nga nang muli makipagkita sa kanya si JV, inastiman niya ito ng gusto. Humingi ito ng date sa kanya. Pumayag naman siya. Kaya ng weekend na iyon, isumama siya na mag-dinner dito. Baka mas makabubuti sa kanya na subukang ibaling sa ibang pansin niya. Baka kung gagawin niya iyon, pumusyaw na kahit paanong feelings niya kay Kenito na matagal nang bitin na bitin at nakipag-step no sa laro na kapalaran. Paglabas ni Dea sa pinapasukang forwarding company ay nagulat siya dahil nasa labas ng pinto niyon si Kenito. Medyo nagtaka siya na makita ito roon. Anong ginagawa mo rito? Usisa niya. Ngumiti ito. Ang ngiti nito ay tulad noon na para napakasaya nito. Hinihintay ka. Sumikto na naman ang puso niya sa ngiti nito. Bakit? Aniya. Pinakunot niya kanyang noo. Kahit ang gusto niyang gawin ay ngitian niya ito na matamis. Bakit ba tuwing makikita niya ito ay hindi niya maalala ang ginawa niyang paghalik dito? Nakakaramdam pa rin siya ng pagkahiya, ngunit kailangan niya magpatay mali siya. Diba? Sabi ko sa text ko sa iyo, ititreat kita. Mahigit 1 linggo na nito na i-text iyon sa kanya.
Ngayon lang ito nakipagkita. Isang oras lang akong libre, may klase pa ako. Hindi ka malalate, I promise. Bakit ngayon? Wala naman okasyon ah. Bumiti lang ito at bahagyang tumango. Pagkatapos ay iginiya siya nito sa isang itim na Fortuner. Teka, kaninong sasakyan to? Sa akin. Muntik nang mamilog ang mga mata niya. Bago, ipinagbukas siya nito ng pinto upang makasakay siya. Hindi, mahigit 3 taon na ito. Hindi ko lang madala sa inyo dati kasi wala pang garahe roon noon. So, big time ka na pala. Ginaanan niya ang pagsasabi para hindi maging patuya. Ganoon nga yata ang andar ng defense mechanism ng isang taong na-reject. Manuya, magpatay mali siya, sumimangot, magpakatapang at mambaliwala. Hindi naman, ito ang unang pundar ko mula sa mga kinita ko. Yung motor ko kasi, regalo sa akin ni Papa. Tumango lang siya at hindi na umimik. Wala pa yatang 3 minuto na iparada nito ang sasakyan sa isang coffee shop. Inalalayan siya nitong bumaba ng sasakyan at iginiya papasok sa coffee shop. Pumuesto sila sa isang pandalawahang mesa. Muffins at latte ang in-order ni Kenito para sa kanya. Yung muffins na walang cheese, pahabol pa nito sa waitress. Muntik na siyang mapangiti. Naalala pa rin pala nito na hindi niya gusto ang mga pagkaing may keso. Suot mo pa rin ang bracelet? Nito, bagay sa wrist mo. Tinignan niya ang suot na bracelet. Hindi niya hinhubad iyon saan man siya magpunta. Malapit na mag2 taon iyon. Ang matibay na alaala ng paniniwala niya noon na may gusto rin ito sa kanya. But I was greatly mistaken. Nakibit balikat siya. Isinilbi ng order nila at tahimik silang kumain. Pagkatapos ay tinignan niya ang oras. 20 minuto na lang at magsisimula na klase niya. I'm sorry, Dea. Napatingin siya kay Kinito. Bakit ka nagsasorry? Sa pagiging duwag ko, kumunot ang noon niya. Ano bang sinasabi ng isang ito? Wala akong lakas ng loob noon kasi bumuntong hininga ito. Hindi pa lang kasi panahon, Dea. Enough of your vague statements. Naiinis na naman siya. Hindi niya itinago iyon sa pagtatanong niya rito. Ano bang sinasabi mo, Rian? Linawin mo nga. Hindi ako manghuhula. Sukat doon ay bigla nitong kinuha ang isang kamay niya at hinalikan ang likod ng kanyang palad. Maghihintay ako sa iyo, Dea. Maghihintay ako hanggang dumating na ang panahon na kaya na nating harapin ng kahit sinong tututol sa kung anong mayroon tayo. Antok na antok pa si Dea pero makulit ang ringing tone ng cellphone niya. Tinignan niya ang oras sa table clock. Wala pang 5:00 ng umaga. Sino ba itong kiaga-aga? Natanggal ang antok niya nang makita ang pangalan ng Kuya John Lloyd niya sa munting screen. Hello, Kuya? Dea, ano bang gusto mong pasalubong? Napangiti siya. Wow, ang ganda naman ng tanong na yan. Kaya nga sabihin mo na. Iisipin ko pa. Bakit ba bigla-bigla nagtatanong ka ng gusto kong pasalubong? As if naman uuwi ka para madala yun. Uuwi nga ako. Ha? Bakit? May problema ba? Humingi ako ng bakasyon. Pinayagan naman nila ako. 'Di ba 5 months pa dapat bago ka magbakasyon? Break na kami ng girlfriend ko, Dea. Napangiwi siya. Ang akala pa naman niya ay magsasettle ng kuya niya sa girlfriend nito sa Canada. Nagbabalak na nga magpakasal ang mga ito. Bakit naman? Ano ba nangyari? Hindi na ito nag-elaborate pa. Inulit lang nito ang pagtatanong kung ano naisip niya na gusto niyang pasalubong. Nag-isip siya, saka sumagot. It was not nice to start with the day with the bad news. Mabigat ang kalooban na kumilos na siya upang maghanda sa pagpasok sa trabaho. Naaawa siya sa kapatid niya. Hindi nito deserved ang dalawang magkasunod na pagkabigo sa pag-ibig. Ayaw niya ma-depress ito, lalo pat nag-iisa lang ito sa Canada. Mabuti sana kung kasama silang pamilya nito. Nasundan pa ang pangit na balitang iyon ng isa. Nag-offer ng deal ang management ng kumpanyang pinapasukan ng papa niya. Ang deal na iyon ay tungkol sa voluntary retrenchment. Mapapaaga tuloy ang pagre-retiro ng kanyang papa. Mawawala na ito ng trabaho ngayong kailangan nila ngayon ang dagdag na financial support dahil nasa huling taon na siya sa kolehiyo. Ang ikatlong kamalasan niya sa araw na iyon ay na nagpiprint na siya ng school report ay susumitan niya para sa susunod na araw. Bigla na ubusan ng ink ang printer niya.
Asar na kinuha niya ang kanyang wallet at saka nagtungo sa silid ng kanyang mga magulang. Naabutan niya hinihilot ng mama niya ang paa ng papa niya. Oh, Dea, bakit? Ma, magpapadrive sana ko kay papa sa Ink Master. Naubusan ng ink ang printer ko eh. Kailangan ko na ma-print ang report ko. Bukas ng submission nun. Mag-taxi ka na lang, Dea. Wika ng papa niya. Napanguso siya. Umuulan pa naman. Tinatamad siyang lumabas sa kalsada at mababasa ang kanyang mga paa. Sundin mo ng papa mo. Nakita mo na nga ang nirarayuma ang paa. Pipilitin mo pang mag-drive. I swear, kapag natapos kong SEM na to, mag-aaral ako mag-drive kahit hindi niyo ako payagan. Bakit hindi ka namin papayagan? Basta ba hindi ka hihingi sa akin ng pambayad sa driving lessons mo? Kung hindi niyo ako bibigyan, hihingi naman ako kay kuya. Huwag ka nang dumaldal dyan. Lumakad ka na at malapit na tayo maghapunan. Anang papa niya. Nainis na lumabas siya ng silid ng mga ito. Pinalitan niya ng pantalon na shorts na suot niya. Nasibaba na siya ng bahay nang maalala niya na iwan niya sa silid ang kanyang cellphone. Nagdalawang isip siyang kunin iyon dahil lumakas pang lalo ang ulan. Baka abutin pa siya ng baha sa daan kung hindi siya magmamadali. Nakasakay naman agad siya ng taxi. Malapit na magsara ang Ink Master na makarating siya roon. Pagkabili niya ng ink, wala na siyang inaksayang sandali. Nag-abang ulit siya ng masasakyan pag uwi. Kaya lang, bihira na mga dumaraang taxi ng mga oras na iyon. Yung ba namang dumaraan ay mayroon ng sakay. Sising-sisi siya kung bakit hindi pa niya nahintay ang sinakyan niya kanina. Natatense na siya dahil 20 minuto na siya nag-aabang, ngunit hindi pa rin siya nakakasakay. Punuan din pati mga jeepney at papalakas pang ulan. Dea, napalingon siya sa tumawag sa kanya. Si Kenito iyon. Nakasuot ito ng jacket, shorts at rubber sandals. Anong ginagawa mo dito? Magkasabay na tanong nila sa isa't isa. Kapwa sila natawa. Kumabog ang kanyang dibdib. Bakit ba lately, lagi na lang siya kinakabahan tuwing magkakaharap sila ng lalaking ito? Sumanyas itong mauna na siya magsalita. Sinabi niya rito ang kanyang predicament. Ikaw, bakit ka nandito? Kapag kuwan ay tanong niya. Galing ako sa talyer doon. Itinuro nito ang pinanggalingan. Ipinagagawa kong sasakyan ko. May gumitkit sa akin kanina. Ayun, na-UP ang fender. Sana pala ay nag-text ka na lang sa akin kanina para ako na lang bumilit maghatid sa inyo ng ink na kailangan mo. Mga abala pa ba naman ako? Maano naman? Gusto ka naman magpaabala sa'yo. Naglis siya ng tingin sa mga mata nito na katitig sa kanya ng walang puknat. Panay pa rin nakabog ang dibdib niya. Sa tingin ko, bahala sa banda roon, kaya wala nang dumara ang taxi at mabababang sasakyan dito. Wala tayong ibang option kundi magpalipas muna ng oras habang mataas pa ang tubig. Naglakad na sila nito. Na makita nito nag-aalangan siyang lumuson sa tubig baha, inagayait nang pumasok na lang sila sa isang restaurant na nadaanan nila. Pwede bang manghiram sandali ng cellphone mo? Aniya rito na maka-order na sila. Itatawag ko lang sa amin na na-stranded ako sa baha kaya hindi pa ako makakauwi. Baka kasi nag-aalala na sa akin sina mama. Sorry, hindi ko nadala ang cellphone ko. Niiwan ko yata roon sa hinubad kong pantalon kanina. Pero baka dito sa restaurant, meron silang phone. Makitawag na lang tayo mamaya. Okay, kumain na nga sila. Kung ano-ano mga napag-usapan nila habang kumakain. Gusto sana niyan dumako ang usapan tungkol sa huli nilang pagkikita. Hindi nga lang niya alam kung paano igagawi roon na pag-uusap nila. Si Kenito naman ay tila umiiwas na mabanggit ang tungkol doon. Sina Mia at Jelay, paano mo sila naging kakilala? Naisip niya itanong dito. Schoolmate ko si Mia sa Kawit noon. 4th year high school ako at 1st year naman siya. Si Jelay naman, later ko lang nakilala. Kasama siya ni Mia sa isang event sa munisipyo at doon kami nagkakwentuhan. Na magkatrabaho si Mia dito sa Maynila, nagtanong siya sa akin kung may alam akong apartment na pwede nilang upahan. Kaya nirecommend ko yung sa inyo. I see, tumangutang sabi niya. Pakiramdam niya, marami itong iniwan sa buong kwento. Posible mag-amyo ang dalawa. O dati nagkaroon ng relasyon ng mga ito. O baka ngayon pala nade-develop ang mga ito sa isa't isa. Kaya nga hindi niya lubos sa mapaniwalaan ang mga sinabi sa kanya ni Kenito na hihintayin siya nito. Kung totoo man iyon, siguro ay magpapatuloy muna kung ano-ano mang mayroon ito at si Mia. Nagkakamali ka ng iniisip. Napaangat siya ng tingin dito.
May sinabi ba ito na hindi lang niya narinig? Ano ba sa tingin mong iniisip ko? Dea, magkaibigan lang talaga kami ni Mia. Wala kaming ba relasyon? Marunong ba bumasa ang isip ng tao ng lalaking ito? Ano't ano man, masaya siyang malaman na wala itong romantic involvement kay Mia. Kayo ng lalaki nagkatid sa inyo noong 18th birthday mo. Magkaano-ano kayo? Ang unggoy na to? Gusto pa yata magselos kay JV? Imposible namang hindi niya alam na sa kanya ako patay na patay. Suitor ko siya, sagot niya. Hindi niya naiwasan lang kapal na pagmamalaking himig niya. Sasagutin mo ba siya? Ako na lang ang dapat makaalam kung sasagutin ko man siya. Gusto niyang dagdagan ang insecurity nito, kaya yun ang isinagot niya. Mukha namang epektibo dahil parang hirap na bumuntong hininga ito. May gusto kong sabihin sa'yo. Matagal na. Kaya lang, maraming factors dapat i-consider. Bata ka pa at... Yeah, right. Huwag ka na magsalita tungkol doon kung ganoon. Nakakasawa na maghintay. Ngaling-ngaling sabihin niya. Matagal na ito nagpapahaging sa kanya. Matagal na nagpapahiwatig na may gusto rin ito sa kanya. Ngunit nakakapagduda na. Ilang taon pa bang dapat hintayin para makapagtapat man lang ito? Nakukornihan na siya sa pagdadali nito. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng restaurant. Lalo naging malakas ang patak ng ulan. Nakikisimpatya rin yata iyon sa kanya. You're not hearing me right. Nakapag-isip-isip na ako. Mas importante pa rin na masabi ko sa iyo. Tinignan ulit niya ito. Parang matter of life and death na ekspresyon na kamarka sa anyo nito. I am much older than you are. And we will definitely disagree on many things. I may not be the perfect man for you. But I am 100% convinced that I'm your Mr. Right. I love you. Dea was stunned. Matagal nang hinintay ang pagtatapat kay nito. Ang akala nga niya ay hindi na mangyayari iyon. Ngayon nasabi na ni Rito sa wakas, hindi pa rin siya makapaniwala. Dapat ay matagal ko na ipinagtapat sa iyo ang feelings ko. Natakot lang naman ako na tutulan ako ng mga magulang mo. Kasi ngayon napakalaki na agwat ng mga edad natin. At hindi ka patapos sa pag-aaral mo. Isa pa, ibang babae rin ang gusto ng mama ko para sa akin. Kung hindi ko pinigilan ang sarili ko noon, baka mawalan concentration mo sa pag-aaral. At baka hindi ko magawang mapalayo pa sa iyo. I know myself, Dea. Noon nga lang hinalikan mo ko, nagulo ng mundo ko. Nagbaba siya ng tingin sa binanggit nito. Kahit nagtapat na ito sa kanya, nahihiya pa rin siya sa ginawa niya rito. Sobrang lakas ng urge sa akin na magtapat na sa iyo. Magkaalaman na, yun ang sabi ko sa sarili ko. Kaya lang, alam kong masasira ang plano ng mga magulang mo sa iyo kapag hindi ko pinigilan ang sarili ko at itinanan kita. Napabalik ang tingin niya rito. Ngumiti ito. Na-curious ka lang noon. Pero para sa akin, tinatreasure kong ginawa mong yun. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa mukha nito. Ano ka ba? Napapahiya na ako. Hinuli nito ang kamay na ikinumpas niya. Tumitig ito sa kanyang mga mata. Tell me, Dea, tama bang pakiramdam ko na hindi lang curiosity ang dahilan kaya mo ginawa yun? Mahal mo rin ba ako? Itinago niya ang kanyang mukha sa paningin nito. Ano ka ba? Change topic na nga tayo. Naaasiwa na. Natigil siya sa pagsasalita nang maramdaman niya yung dumampi ang mga labi nito sa likod ng kanyang palad. Gosh, kung pwede lang ilagay sa bote ang kilig. Paglabas ni Kinito at Dea ng restaurant ay bahang-baha na sa labas. Umabot ng tubig sa sidewalk. Grabe, paano tayo uuwi nito? Aniya, habang nakatingin sa malalim na baha. Malalaking sasakyan na lang ang dumaraan sa bahang kalsada. Tuwing dumaraan ang mga iyon sa tapat nila, ay lumilikha ng alon sa tubig at humahampas sa mga paa niya. Magstay muna kaya tayo sa... Hindi na naituloy ni Kinito ang sinasabi na makitang may nakasabit ng sign sa glass door na closed ang pinanggalingan nilang restaurant. Ang mabuti pa, maglakad tayo sa banda roon. Baka may makita tayong lugar na mapaghihintay na hindi tayo mababasa. Naglakad nga sila sa tabi-tabi ng sidewalk hanggang sa makakita sila ng isang traveler's inn na katabi ng isang bus terminal. Nagkatinginan sila ni Kinito. Diyan muna kaya tayo. Pababain muna natin ang baha. Diyan, sigurado may telepono. Noon lang niya naalala na hindi pa siya nakakatawag sa kanila. Sige, room 4 tong kinuha ni Kinito. Hindi niya naiisip noong una ang kalagayan nila.
Ngunit nang isara ng mga roomboy ang pinto ng silid nila at maiwan na sila ni Kinito sa loob, ay saka lang niya naramdaman ng pagkaasiwa. Simple lang ang interior ng silid. Maaliwalas iyon. Mabuti na lang at hindi yun katulad ng loob ng motel na out of curiosity ay pinuntahan nila ng mga barkada niya noong second year college pa lang siya. Nabukod sa mapulang liwanag ng ilaw ay tad-tad pa ng salamin ng kisame at dingding ng silid. Minabuti niyang hugasan na lang sa loob ng banyo ang kanyang mga paa na nabasa ng tubig baha. Paglabas niya ay si Kinito naman ang pumalit sa kanya. Sinamantalin niya ang pagkakataon upang makatawag siya sa kanila. Tulad ng palagay niya, nag-aalala na ang mga magulang niya kung bakit hindi pa siya umuuwi ngayong gabi na. Ikinuwento niya sa ito ang kanyang predikamente. Nakampante lang ang mga ito dahil kasama niya si Kinito. Nangako siya sa mga ito na kapag bumaba ng baha ay uuwi agad siya. Sa kawalan ng magagawa ay itinaas niya ang blinds na bintana at pinanood ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Parang wala nang balak na tumilang ulan sa labas. Napakaslot siya. Nasa tabi na pala niya si Kinito. Oo nga, last day pa naman bukas ang submission ng report namin. Ang mabuti pa, matulog ka muna. Sa tingin ko, ay hindi agad titilang ganitong klase ng ulan. Sige na, babantayan kita. Napatingin siya rito. She saw adoring eyes. Parang gamo-gamo sa ilawan na nanatili nakatingin siya sa ninigas na mga mata nito. May gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Noon bang na-meet mo ko? Nagmahal ka pa ba ng ibang babae? Umiling ito. Napangiti pa. Hindi na. Ang pagsikyata kasi na love spell na ibinoto mo sa akin. Sa lahat na lang na babaeng makikilala ko, ikaw ang hinahanap ko sa kanila. Tinampal niya ito sa tiyan. Love spell ka dyan. Bakit? Akala mo ba nagbibiro ako? Totoo, ganoon talaga epekto mo sa akin. Ang mahirap lang, hindi nagpa-fade. Parang sakit na habang tumatagal, lalo lumalala ang nararamdaman ko. Kiniliti na naman ang puso niya sa sinabi nito. Sa pagkakataong iyon, ay hindi na niya iyon itinago. Pareho pala tayo. Mahal mo rin ako? It was useless to deny it. Ngumiti lang siya na may kasamang kilig. Kaya nang kaibigan siya nito, hindi na siya napagpakipot pa. Pumaloob siya sa yakap nito at nagpakalunod sa masarap na pakiramdam. Gosh, is this really happening? Say it, Dea. Anas nito, malapit sa tainga niya. Sabihin mong mahal mo rin ako. Mahal kita. Kumalas ito at inalayo siya ng bahagya mula sa katawan nito hanggang magkatapat ang kanilang mga muka. Ngumiti ito na parang ito naman ang kinikilig. Say it again please. I love you. Mahal din kita, sabi nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, Dea. Nang unti-unting tawirin nito ang distansya ng kanilang mga muka, buong puso niyang sinalubong ang halik nito. It was so sweet she could not think of anything to compare it. Sino makapagsasabi na ang mga kamalasan nangyari ng araw na iyon ay prelude lang pala sa katuparan ng isang matagal ng pangarap. Kakaiba talaga si Kinito. Wala na yata lalaking kagaya nito. May lalaki ba makatitiis na hindi mo naman ligaw at ipaalam ang damdamin sa babaeng mahal nito sa loob ng maraming taon? Dahil yata roon, kaya lalo niya itong minahal ngayon. Dea, this is... Tinakpan niya ang bibig ang sinasabi ni Kinito. At katulad sa isang taong pinilit sa gusto namang gawin ito, tinigo ni Iwan ang binata sa mas maalab, mas mapang-akin at mas masuyong halik. Alam niya sinilalakaran nila ngayon ay hindi na siya maaring lumingon. Alam din niya hindi pa dapat, ngunit mas malakas ang bulong ng pagmamahal. O siguro factor na rin ang security niya at pati ng pagkamasarili. Kung iyon ang magpapako ng katiyakan na wala ng ibang babaeng aangkin dito bukod sa kanya, so be it. Inangkin nga nila ni Kinito ang isa't isa. Bakit nakalabas na ang mga gamit nyo? Aalis na ba kayo rito? Tanong ni Dea kay Mia, isang gabi na datna niya nakaupo ito sa balkon ng apartment. Tila mahinihintay ito. Oo, kahapon pa kami nagpaalam sa mama mo. Sagot nito. Bakit naman biglaan yata? Biglaan nga. Nag-offer kasi sa department ko ng opening ng higher position sa La Union. Since doon din naman ang next assignment ni Kinito, pumayag na ako. Sa Jelay naman, ililipat na lang sa mas maliit na apartment. Kaya heto,
Medyo mabibilisan nga ang alis namin. Hinihintay na lang namin ang pickup truck na hiniram ni Kenito para sa paglilipat namin. Lately ba nakikita pa kayo ni Kenito? Hindi na nakatiis sa tanong niya. Mula na may nangyari sa kanila ng binata sa Traveler's Inn ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Tinext at tinawagan niya ito ng maraming ulit, ngunit hindi ito sumagot. Nang unang araw ay nagri-ring lang ang cellphone nito. Nang sumunod na araw ay nakapatay na iyon. Hindi pa naman niya alam ang address ng opisina nito, lalo ng numero ng telepono roon. Nang tawagan naman niya ang bahay nito sa Kawit, ay sinabihan lang siya ng mama nito na ganoon daw talaga si Kenito. May mga pagkakataon daw na hindi ito tumatawag at umuuwi sa telepono sa loob ng ilang buwan. Magpapakita rin daw ito. Parang bulang bigla na lang naglaho si Kenito pagkatapos na may mangyari sa kanila. Ayaw niyang isipin na sinasamantala lang nito ang pagiging inosente niya. Pilit niyang sinadya na sinabi sa sarili na mahal din siya nito, kaya hindi nito magagawang samantalahin na pagmamahal niya. Oo naman, mabilis sa sagot sa kanya ni Mia. Nakikita pa kami. Busy nga lang siya ngayon kasi tapos na ang project nila sa Makati. Kaya by next week siguro, susunod na siya sa akin sa La Union. Hindi na magandang pakiramdam niya sa sinabi nito. Parang may insinuasyon ito na may hold na ito kay Kenito, gayong malinaw sa sinabi sa kanya ng binata na magkaibigan lang ang mga ito. Nagpalit pa siya ng SIM card sa cellphone niya? Hindi, iyon pa rin ang gamit niya. Kaya lang sabi ko nga, basta siya ngayon. Sobrang busy, kaya siguro para hindi siya maistorbo, pinapatay na lang niya ang cellphone niya. Pero hayaan mo, kapag nakita kami sasabihin kong hinahanap mo siya. Babawalan sana niya ito. Ngunit naisip agad niya na hindi lang naman sila basta simple magkaibigan ni Kenito. Hindi na, pagkatapos na namagitan sa kanila. Sige, salamat. Good luck sa paglipat mo sa La Union. Tumango ito. Nang tumapat sa gate niya ang pulang pickup truck na natatandaan niya sumundo rin noon kay Kenito, inakala niya na ang binata ang driver niyon. Lumapit siya sa gate at siya pa ang nagbukas na yun. Ngunit, hindi pala si Kenito ang may dala ng pickup truck. O paano? Tutuloy na kami. Paalam sa kanya ni Mia. Salamat sa lahat. Hayaan mo, in 1 or 2 years time, kung may sapat na kaming ipon ni Kenito, babalik kami rito para imbitahin kayong lahat. Bigla siyang kinabahan. Imbitahin? Oo naman. Close siya sa parents mo kaya malamang na sila magiging ninong namin ni Kenito. Hindi na siya nakasagot kay Mia. Kung may sinabi pa itong iba, ay hindi na niya naawawaan. Iisa lang ang tumingin sa isip niya. Niloko lang pala siya ni Kenito. Kung handa ka na mag-open up sa akin, nandito lang ako, Dea. Kahit ano pang problema mo, nakahanda ako na damayan ka. Isang malungkot na ngiting itinugo niya kay JV. Kahapon pa ito nakabantay sa kanya tuwing makikita nito nag-iisa siya. Alam mo, ilang taon na tayo magkakilala at hanggang ngayon, napakabuti mo pa rin sa akin. Alam mo naman kung gaano ka ka-espesyal sa akin, di ba? Sa sinabi nito, ay bigla nag-flash sa isip niya na parang kailan lang. Sinabi rin ni Kenito sa kanyang kaparehong mga salita. Pinaniwalaan niya iyon ng buong puso. Kaya nga nakuha rin ito ng buong buo pati tiwala niya. Ni pagkatiwala niya rito ang iniingatan niyang dangal nang wala man lang bahid ng pagdududang iniisahan lang pala siya nito. Pinaniwalaan din niyang sinabi nitong kaibigan na nito si Mia. Kasinungalingan din pala iyon. Girlfriend pala nito ang babae at nagpaplano pang magpakasal kay Kenito doon. Ang laki niyang tanga. Sa apartment nila nakatira si Mia at madalas itong puntahan ni Kenito doon. Patunay lang niyon na may relasyon ng mga ito. Ngunit napapaniwala pa rin siya ni Kenito ng rason nito kaya madalas ito roon ay upang magkaroon nito ng dahilan para makita siya. Ngayon ay may mas malaki pala siyang problema. 2 araw ng gulong-gulong isip niya. Tininan siya ni JV. He was looking at her with an honest, sincere expression in his eyes. Bakit ba hindi na lang itong ginusto niya noon? Baka hindi mo kayanin ang malalaman mo kapag nag-open up ako sa'yo. Wika niya, ngumiti ito ng bahagya. Kung sasabihin mo sa akin na may terminal illness ka, kumatok ito sa bench na inuupa nila, iyon lang siguro ang bad news na hindi ko kakayanin. Pag-akanigin tawa niya. Kahit sabihin ko sa iyo na buntis ako, matatake mo? Gulat na gulat ito. Buntis ka? Ilang beses kong iniwawash na sana hindi. Pero JV, nagtest na ako.
Bukod doon, may mga symptoms din ng isang babaeng buntis na nangyayari sa akin. Hindi pa rin nawawala ang pagkamangha sa mukha ni JV. Sino ang ama? Pwede ko bang malaman? Huwag mo nang alamin. Wala rin naman siyang kwenta. Niloko lang niya ako. Isang malaking panuloko lang na pinaniwala niya akong mahal niya ako at gusto niya akong pakasalan. Iyon mismo ang ilang ulit na binanggit sa kanya ni Kenito bago sila naghiwalay. Na dahil sa nangyari sa kanila, kailangan daw nila magpakasal agad. Tumutol siya. Ayaw niyang malaman agad ng mga magulang niya ang namagitan sa kanila. Alam niyang masasaktan ng mama at papa niya. Sa huli, nagkasundo sila ni Kenito na pakakasal sila kapag nakagraduate siya ng college. 3 buwan pa iyon. Ngunit isang araw pa lang pagkatapos na nangyari sa kanila, kahit anino nito ay hindi na niya makita. Nang sumunod na araw ay sinundo ni JV si Dea sa kanyang pinapasukan. Bago siya ihatid nito sa school campus, ay may sinabi ito sa kanya. Kung ayaw kang panagutan ng ama na ipinagbubuntis mo, handa akong sagapin ka, Dea. JV, magdamag kong pinag-isipan nito. Ilang linggo na lang at lalaki ng tiyan mo. Malalantad ka na sa kahihiyan. Ayoko mangyari sa'yo yun, Dea. Mahal kita at mamahalin ko rin ang anak mo. Handa ako maging ama para sa kanya. Tempting ang offer nito. Kapag pumayag siya, masasagip siya sa kahihiyan. Kung makakasal siya, malaman man ng mga magulang niya na buntis siya, sandali lang, marahil nasasama ang loob ng mga ito at higit sa lahat, magkakaroon ng kinikilalang amang kanyang anak. Isang linggong pinag-isipan ni Dea ang alok ng JV. Isang linggo rin siyang sumubok na kontakin at muling hanapin si Kenito ngunit bigo siya. Nang muli sila magharap ni JV, buo ng kanyang pasya. Sige, pumapayag na ako. Tinatanggap ko ng offer mong kasal. Sinulyapan lang ni Dea si Berna nang pamayawang siya nito, ngunit hindi naman nagsasalita. Ano namang drama yan? Wika niya. Ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo. Mataray na sabi nito. Ang drama itong ginagawa mo. Magpapakasal ka kay JV kahit hindi mo mahal yung tao para lang maligtas ka sa kahihiyan. Ayoko ng drama, Berna. Hayaan mo naman akong sumaya. Paano ka ngang sasaya kung hindi naman siyang mahal mo? Alam nating pareho na si Kenitong ama ng he's not fit for the role. Ang mga ganoong tao na walang takot manloko na kapwa nila, hindi dapat pinapayagan maging ama. Pero pinayagan mo. Sabi nito na mas mahinang boses. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Wala sa loob na nahimas niya ang pipes ng kanyang tiyan. Alam ng Diyos, Berna, na wala ko ibang lalaking minahal kundi siya lang. I trusted him so much. I trusted him with everything. Iyon na nga eh. Nagkamali ka na. Hindi ba mas malaking pagkakamali kung magpapakasal ka sa isang lalaki hindi na nga tunay ng ama ng anak mo, hindi mo pa mahal? I feel like I'm on a dead end, Berna. Wala na akong pag-asa kay Kenito. Gusto kong lumikot isiping si JV ang isa pang daan na ibinigay sa akin ng tadhana ko. Baka sa kanya ako may pag-asa. Maraming beses ko na nasaktan si JV, pero nandyan pa rin siya. Nagmamahal pa rin sa akin. Hindi ako iniiwan. Lagi pang handang tulungan ako. Hindi ba deserving din siyang lumigaya? Siguro naman kung nagsasama na kami, matututuhan ko rin siyang mahalin. Tinignan lang siya ni Berna. Hindi na ito umimik. Magkahalulungkot at pagkahabag ang nasa mga mata nito. Tumulo mga luha niya. Alam niya, sa kabila ng mga sermon nito sa kanya, gusto lang talaga nitong lumigaya siya. Ayaw nito nagkamali siya. Ang pinakamahirap para sa kanya ay kung kailan magdedesisyon na ipabatid sa kanya mga magulang na buntis siya at magpapakasal na siya. Idagdag pa na ilang araw na niya napapansin na pinagmamasdan siya ng Kuya John Lloyd niya kapag hindi siya nakatingin. Samantalang mula nang bumalik ito galing sa Canada, ay mistulang nagkaroon ito ng sariling mundo. Hindi ito nag-iimik, bihira ito lumabas ng bahay. Madalas lang ito nakasandal sa poste ng teres nila at nakatingin sa kawalan. Yayo nga ang bansag dito ni Berna dahil tuwing makikita raw ito ng kuya niya ay laging malayo ang tingin. Gusto ni JV na dalawang sila magtapat sa kanilang mga magulang tungkol sa balak nilang pagpapakasal at tungkol na rin sa pinagbubuntis niya. Ngunit tumutol siya. Hindi pa niya alam kung paano magre-react ang papa at mama niya sa bagay na iyon. Napakalaki ng utang na loob niya kay JV. Hindi na niya dapat pang idama ito sa galit ng mga magulang kung sakasakali. Napakalaki na expectation sa kanya ng mga ito. Paano na kapag nalaman ng mga ito na binigo niya mga ito? Plano na magsabi ni Dea sa kanyang mga magulang sa weekend na iyon.
Ngunit Biyernes pa lamang ng gabi, pagdating niya mula sa school, ay sinalubong na siya ni Ate Zabeth. Doon na raw siya tumuloy sa family room nila. Hinihintay raw siya roon ng kanyang mga magulang. May family conference yata kayo, sabi pa ni Ate Zaina. Kinabahan siya. Tsak na may problema para magkaroon ng biglaang meeting sa bahay nila. Bumubungad pa lang siya sa pinto ng family room nila ay nakita na niya ang kanyang mama na namumugto ng mga mata. Halatang kagagaling lamang nito sa pag-iyak. Madilim naman ang anyo ng papa niya at seryosong Kuya John Lloyd niya. May problema ba? Nag-aalangan tanong niya sa mga ito. Ang mama niya ay sumalubong sa kanya. Isang malakas na sampal ang pinadapo nito sa mukha niya. Gulat na gulat siya. Naglapitan ng papa niya at kapatid. Pinigilan ng mga itong mama niya na makapanakit pa sa kanya. Sinong amo ng pinagbubuntis mo? Malandi ka. Binigo mo kami ng papa mo. Kung ano-ano pang masasakit na salitang sinabi nito. Napayoko na lamang siya. Galit na galit din ang kanyang ama. Mabuti na lamang at hindi siya sinaktan nito. Ang kuya niya nakahalata na buntis siya kahit hindi pa halata ang kanyang tiyan. Palibhas ay nurse ito kaya alam nito ang mga senyales ng isang naglilihi. Ang ipinagpapasalamat lang niya sa nangyari, hindi niya kailangang umisip ng paraan para maipaalam sa mga itong kalagayan niya. Hindi rin niya sinagot ang tanong ng mga ito kung sinong ama ng dinadala niya. Basta sinabi lang niya na magpapakasal sila ni JV pagka-graduate niya sa pagtatapos sa semestreng iyon. Ngunit ayaw pumayag ng papa niya, isang bagay na hindi niya inaasahan. Napakabata pa raw niya para mag-asawa. Hindi raw solusyon sa pagbubuntis niya ang pag-aasawa. Pagtiisan daw niya ang kahihiyan kung magkaanak man daw siya sa pagkadalaga. Kasalanan daw niya iyon kaya harapin niya. Kakaiba talaga ang papa mo, Dea, sabi sa kanya ni JV nang sabihin niya rito ang pasya ng papa niya. Halatang disappointed ito. Patungo sila noon sa parking lot. Sinundo siya rito sa school. Ang ibang magulang, gustong isalba sa kahihiyan ng mga anak nila kaya pinipilit magpakasal kapag nabubuntis ang anak. Okay na rin ito, JV. Hindi mo na kailangan pa magsakripisyo para tulungan ako. Pero gusto ko pa rin na pakasalan ka. Umiti siya. Salamat pero baka ang desisyon ng parents ko ang nagsasave sa akin sa posibleng malaking pagkakamali na gagawin ko sana kung natuloy ang mga plano natin. Alam mo naman na kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. I'm sorry, JV. No, hindi mo kailangan mag-sorry. Mahal kita. Alam mong gagawin ko ang lahat para lang mapagaan ang dinadala mo. Napayakap siya rito. Napaluha. Batid nito na hindi niya ito mahal pero sa kabila niyon ay patuloy pa rin itong iniisip ang kapakanan niya. Palagi pa rin ito nakahanda para damayan siya at hindi ito nagsasawang mahalin siya kahit hindi niya iyon masuklian. Sana talaga ikaw na lang ang minahal ko, JV. Tapik sa kanyang likod lang ang isinagot nito. Maraming salamat sa lahat. Kung magsalita ka para hindi na tayo magkikita I'll still be around, Dea. Tutulungan kita para subaybayan na talagaan ang magiging anak mo. Who knows, baka isa sa mga araw na ito, magawa mo rin na mahalin ako. Napangiti siya, kumalas na siya rito. That's the spirit. Nagkatawanan na lang sila. 2 buwan lang ako nawala, ibang lalaki na kayakap mo. Sabay sila napalingon ni JV sa nagsalita. Hindi siya makapaniwala na nakatayo roon sa kinito. Galit ng anyo at tono nito. At wala pa yatang 2 metro ang layo sa kinatatayuan nila. Ang lakas ng loob mo maghamon ng away. Pilay ka naman. Pasalamat ka. Hindi ka pinatuloy ni JV. Pananarmo ni Dea kay Kinito nang sila na lang nito ang naroroon. Galit na umalis si JV pagkatapos sa muntik na magsuntukan nito at sa Kinito. Inawat lang niya mga ito kaya hindi natuloy na magkasakitan. Pinakiusapan niya si JV na iwan muna sila ni Kinito. Nagagalit ka pa sa akin ngayon? Sino ba nakita ko nakikipagyakapan sa lalaking yun? Tayo ang may relasyon Nakalimutan mo na ba? Madilim pa rin ang anyo ni Kinito. Nakapamaywang ito na akala mo hindi nakasaklay. May relasyon pala tayo? Nakalimutan ko na yata. Pauyan masabi niya. 2 buwan lang naman kasing wala akong naririnig mula sa'yo ni Haniho. Hindi makontak ang cellphone mo. At hindi ko alam kung saan ka hahanapin after you took advantage of me. I did not take advantage of you. Pahuminding na mangganti nito. Oh, talaga? Ano palang tawag mo sa ginawa mo? Pagkatapos may mangyari sa atin,
Para kang bulang naglaho na la at sukat. Mabuti pa nga ang bula. Kahit bakas ay may naiiwan. Ikaw, at least, kahit hindi ako nagpakita sa iyo ng 2 buwan, naging faithful ako sa iyo. Ikaw, gagad nito sa tono niya. Nag-init ng sulok ng mga mata niya. Kung alam lang ng Judas na ito kung anong takot sa sakit at loob ang pinagdaanan niya sa loob ng 2 buwan na nagdaan, magawa pa kaya nitong sumbatan siya? Sobra-sobra lang pasasalamat ko kay JV, kaya ko siya niyakap. Tinulungan niya ako, dinamayan, inalok ng pangalan ang magiging anak ko at hindi siya ang tunay na ama nito. Magkakaanak ka? Manghang-manghang sabi ni Kinito. Pero tayo ang bigla nitong nasapo ang ulo. Damn! Nang muli itong tumingin sa kanya, ay namumula ng mga mata nito. Hindi ko alam. I'm sorry, Dea. I'm so sorry. Pipilay-pilay na lumapit ito sa kanya. Bigla na lang siya ninyapos nito ng mahigpit. I'm sorry for what you've been through. Siguro ay nahirapan ka ng sobra-sobra. At wala man lang ako noon sa tabi mo, mahal ko. Bitiwan mo nga ako. Aniya sabay piglas. Kung totoo nagsusorry ka nga at totoo may malasakit ka sa akin, hindi mo ko iiwan. 2 buwan kay nito. 2 buwan mo akong pinagtaguan. Nagawa nitong pigilan ang mga kamay niya sa pagpupumiglas. Hindi kita pinagtaguan. Mahal kita kaya bakit ko gagawin yun? Hindi lang kita mabalikan dahil sa disgrasyang inabot ko. Pero kung kaya ko lang ang sarili ko, matagal na sana kitang binalikan. Please, Dea. Iniwala ka naman sa akin. Totoong mahal kita. Tuloy na siya napaluha. Nakita niya ang paghihirap sa mga mata nito. Naranasan din niya ang kaparehong dusa sa loob ng mga linggo na wala siyang anumang balita dito. Akala ko talaga, sinamantala mo lang ako. Akala ko, lumayo ko na dahil natakot ka mag-demand ako na panugunutan mo ko habang girlfriend mo si Mia. Humalas ito, ngunit nakahawak pa rin ang isang kamay nito sa likod niya. I told you, kaibigan ko lang si Mia. Hindi ganoon ang sinabi niya bago siya umalis ilang araw pagkaraan mong mawala. Nagpaplano na raw kayong pakasal. Sina Papa at Mama pangarong kukunin ninyong ninong at ninang. Humiling-iling ito. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yon. Hindi talaga. Kaya lang naman ako madalas sa inyo noong manaroon pa sila Jelay. Kasi nga, gusto lang kitang makita. Ginagawa ko lang dahilan ng pagpunta sa kanila para sa'yo. Kaibigan ko lang talaga siya. She's not even a close friend. Kaya imposible maging kami. Saka paano mangyayari yon? Ikaw lang minahal ko mula pa nung makilala kita. Almost 4 years ago. Totoo? Totoo. And it was never easy. Minor de edad ka pa noon. Ang laki na agwat ng mga edad natin. Wala pa akong mapanghawakan dahil hindi ko alam kung gusto mo rin ba ako o gusto mo lang akong kaibigan. Bukod pa roon, ipinaramdam pa sa akin ng papa mo na hindi siya boto para sa akin sa'yo. Napakanot ang noon niya. Kailan naman nangyari yun? Nung doon pa ako nakitira sa apartment nyo, siguro napapansin niya ang mga stolen glances na madalas kong gawin kapag nakikita kita. Sino nga ba namang amang gugustuhin na ligawan ang minor de edad niyang anak na isang lalaking malaking agwat na edad nito? Hindi mo lang alam. Gusto ko sana noon na mas mapalapit pa sa iyo, pero hindi ko magawa kasi lagi akong hinaharangan ng papa mo. Teka, kanina pa tayo nag-uusap pero hindi mo pa ipinaliliwanag sa akin kung bakit hindi ka nagpakita sa loob ng 2 buwan. Nadisgrasya nga kasi ako, sagot nito. Pagkagaling ko sa pag-o-ocular inspection sa bagong project namin sa Bataan, ay may kumidnap sa amin na kasama kong foreman. Dinala kami sa bundok. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung saang grupo sila kasama. Basta ang gusto nila, hindi matuloy ang project namin doon. Masisira daw ang swamp area na pinakikinabangan ng bayan nila. Medyo nagpanik yung foreman na kasama ko. Sa ikalawang araw namin, ay pinilit niya makatakas. Ayoko namang maiwan kaya napilitan na rin akong gumaya sa kanya. Ang kaso, nadisgrasya ako sa bangin doon sa dinaraanan namin. Nahulog ako. Akala ko'y katapusan ko na. Nagkasugat-sugat ako. Maraming buto na bali sa akin. On top of that, iyon pa rin mga kumidnap ang nakakuha sa akin. Kaya sa bundok lang nila ako ginamot. Kinontak nilang boss ko. Nagkaroon ng mahabang proseso ng negotiation. Finally, umabot muna ng 2 buwan bago nila ako pinalaya. Kahapon lang ako nakauwi sa amin. Halos madurog ang puso niya sa mga narinig. Kaya ka pala Pilay? Ganoon na nga, I was instructed by my boss to see an orthopedist. Pero gusto ko muna makita ka. Wala ka naman sa inyo, kaya dito kita hinanap. God, Dea,
Akala ko ay mamamatay na ako at hindi na kita makikita pa. Niyapos na naman siya nito at pinaulanan ng halik ang kanyang ulot muka. Gumanti siya ng yakap. Noon pa lang niya nararamdaman ang pagkalat ng sobrang kaligayahan sa dibdib niya sa muli nilang pagkikita ni Kinito. Hindi to panaginip lang. This was for real, she almost wept. Wala akong ideya na ganoon ang mga nangyari sa'yo. Ang buong paniniwala ko niloko mo lang talaga ako. Ginatungan pa ni Mia ang mga pagdududa ko. Kalimutan na natin siya. Ang importante, nagkita na tayo. Hindi ko magagawang lokohin ka. Ilang taon ako nagtiis at naghintay. We've come a long way, honey. Honey? Natatawang to Johnny dito. Yes, honey, sweetheart, mahal, darling, and love. You deserve to be called with every endearment there is. Isang matimping halik ang iginawa nito sa kanya. Nang nasa loob na sila ng sasakyan nito, ay hindi na maawat ang mga halik at pananabik nila sa isa't isa. Dea, itatama natin ang lahat. Ano man na maging pa siya ng mga magulang mo tungkol sa atin, hihingin ko pa rin sa kanilang kamay mo. Gusto kong maikasal tayo bago pa lumaki ang tiyan mo. No, magpapakasalan tayo pagka-graduate ko. Yun ang ipinangako ko sa sarili ko at sa parents ko. Pero ayoko malagay ka sa kahihiyan. Ayokong pag-isipan ka ng iba na hindi mabuti. Kaya magpapakasal na tayo kapag naayos na natin ang mga requirements. Hanggang sa maihatid siya nito sa kanilang bahay, ay nagtatalo pa rin sila. Hindi nga lang siya nanalo rito ng buong tapang na humarap ito sa mga magulang niya at ipinagtapat sa mga itong relasyon nilang dalawa. Tutuparin kong pangako ko sa sarili ko, and that's final. Basta, gagraduate muna ako. Hindi na naituloy ni Dea ang paglilitan niya nang sakupin ng mga labi ni Kinito ang mga labi niya sa isang marubdob na halik. Lately, isang mahusay na paraan iyon ng nobyo niya para patihiwikin siya at para maigiit nito ang gusto. Napapangiting, hinima si Dea ang may kalakihan niyang tiyan. Ganoon, ang reaksyon niya tuwing maalala mga nangyari sa nakalipas na 4 na buwan. 6 na buwan na ipinagbubuntis niya. Sa mga nagdaang buwan, wala na siya mahihiling pa. Sa wakas, itapos sa kanyang paghihintay. Pinatawad sila ni Kinito ng mga magulang dahil sa pagkakamali na gawa nila at sa paglilihim nila sa mga ito. Pumayag din ng mga ito na maikasal sila. Kahit halata na pilitan lang ang kanyang ama. Noong una, ay hindi ito sang-ayon na maikasal siya sa lalaki hinggit na may edad sa kanya, kagaya ni Kinito. Naisip lang marahil nito na magkakaapo na ito at ayaw nito maging bastardong isisilang niyang sanggol. Hindi nga lang nasunod ang gusto niya na magtapos muna na pag-aaral bago ikasal. Nang malaman ng mga magulang niya na buntis siya, ay sinang-ayon na ng mga ito ang gusto ni Kinito na ikasal sila sa lalong madaling panahon. Naging maginoon naman si JB na tanggapin na pagkatalo sa pag-ibig niya. Mabuting tao ito. Naniniwala siya na may mabuti at maganda ring babae na makikita ito sa mga araw na darating. Ikinasal sila ni Kinito na nakasementong kaliwang binti nito. Kamakailan lang tinanggal ang sementong iyon. Magaling ng lahat ng pinsalang tinamo nito mula sa pagkahulog sa bangin. Nagpapasalamat siya ng marami sa Diyos dahil hindi nito hinayaang mawala sa piling nila na magiging anak niya ang pinakamamahal niyang si Kinito. Tungkol naman kay Mia, wala na siyang pakialam kung mag-ilusyon man ito sa kanilang asawa. Pinatawad na niya ito sa mga kasinungalingang pinagsasabi niya. Hindi na naman ito nagpakita pa sa kanila. Ang Kuya John Lloyd naman ng Mia ang pinoproblema niya. Hindi na nga ito kasing lungkot nung pagka-uwi pa lamang nito mula sa Canada. Ngunit mas gusto pa rin ito lagi mag-isa. Honey, I'm home. Napuka ang pagbabalik tanaw niya. Napangiti naman siya. Dumating na mahal niyang asawa. Nang salubungin niya ito na isang matapis na halik, ay pinangko siya nito papasok sa kanilang silid. How's your day, honey? This is life. Mga ka-felisidad, salamat muli sa inyong pakikinig sa aming kwentong pag-ibig. Maraming salamat. God bless po. Ingat.